and maintenance of CFPW na itakandang po ni Sir Mark. Suki Trading, ako po ay from Bulacan po. Rayo. So, Rayo. in case po na may mga tanong na hindi ko maintindihan, hindi naman siguro si Ma'am para mag-translate. Englishin na lang natin, sir, para... Ay, parang lang ako din po ata na. Yes po. So, ito na, welcome po sa ating training on the operation and maintenance of composting facility for biodegradable waste beneficiaries or CFBW. So, introduction lang po kay Suki. Si Suki Trading Corporation po ay na-establish noong October 16, 2001. Specializing in the supply, distribution, fabrication, installation, and importation of various production, processing, and post-harvest agricultural and industrial machinery, including material recovery facility or MRF. Tapos ngayon nga po ay naging partner po ni BSWM para po makapag-provide ng CFBW. So ito na nga po, i-receive nyo po, sino po yung mga nakapunta doon sa site kanina, nakita na yung mga machines natin? Opo, nandiyan na po sa likod yung makukuha ninyo, isang rotary composter at saka isang biomass shredder. Biomass shredder, yeah. Objective, this agricultural machine is to designed to process biomass material into smaller size, reducing the size for energy production, compost, and biomass conversion process. So, si shredder po ay yung machine natin na ginagamit para po mapaliit po natin yung ating mga agricultural waste. Dahil po, once mas maliit, mas mabilis yung decomposition niya ng mga waste natin. Dito po, ano po ba yung kadalasang agricultural? Bananas? Palay. Ano po, sir? Palay. Kasaba, yung mga corn stalk, corn cob, pati po yung katawan ng saging, Sa tumayo kita na yung... Sanga. mga palay, Pwede yan. pati po, ay po ang mga Sanga, mga yung sanga. mga kalat sa bahay, yung mga biodegradable na kalat sa bahay, yung mga waste, pwede po natin ilagay, gamitin din. Pero buko na maganda sa salita. Magalog ang bunot. Yes po. Huwag lang po yung masyadong tigas. Kasi po yung loob at maging... Coconut husk. Yes po, pwede po. Kahit po yung fresh po. Kahit. Kahit shredder. Ano daw Tagalog ng coconut husk? Bunot. Bunot din. Parehas lang sa Bicol. Tama po ba? Bunot dito rin po ba? Iba-iba dito. Meron po Itulosan ba? Ito gasolina. Ini tubig. Uwi. Uwi. Tandaan mo lang tayo, operator ka lahat. Bluetooth connected. Is important. Dahil ka magsulot kasi ito ang haralapan natin. Do a final check-up threading machine Ito by Suki Trading makalaog dyan. Corporation. Oh. This agricultural machine is designed to process biomass materials into smaller size, reducing the size for energy production, composting, and biomass conversion process. Biomass shredding machine operator's manual. Setting up. Make sure the area is enough space to move from all sides of the machine. Thoroughly inspect the area where the equipment is to be used. Before starting, check all bolts and screws for proper tightness to be sure the machine is in safe working condition. And our shredder comes with the tools in the package.
Visually inspect machine for any damage at frequent intervals. Doos na pala ng Checking tornilyo ni tightness of check. all bolts and screws is a must before starting the engine. Doos na mga pala. Doos na mga check mo. Make the final Ako pag check tornilyo. and run Doos na before mga starting naman. the engine. And make sure the equipment is on brake and is Sikada. timely even. Sikadan baga. Before starting, check the water level, the fuel level, Itong tornilyo to, yung tansikon mo, duwan to. and please don't forget to check oil level regularly before starting the engine. And finally, check belt alignment. Buli ang masakit ka kung say na ano, sarong arandaran pag otoday na. Safety notes and warnings. Operator should wear proper clothing. Do not wear clothes with loose ends. And wearing goggles is important. Do a final checkup of the shredder machine Bida-bida. before starting the engine Bida-bida and mas- operating the shredder. Yan. To start the engine, Okay, pandara. set speed control lever at run position. Press the release compression lever and start the engine. Dali sana pala baga de. Push down the belt tightener so that the shredder will start. Make the final rounds around the shredder to make sure everything is okay. Wala mo na pagpara ito kan ano. To stop the engine, do the following. Maya mo magan. Release the belt tightener. Push the lever controller at stop position. Please take note when stopping the engine, never touch the compression release lever or the valve train will be damaged. It is our standard operating procedure. Thank you mga. Before and after using the shredder, we check all bolt tightness. This will prevent accidents from happening in the future. Lubricates bearing regularly. Rasa. Before cleaning it, Spray ka pag ka sa please check para the sprayer fluid na manual maliligo mo. provided with the unit. How to use the shredder machine. Kumbaga, Pwede In pala. this short video, we will show you how to use the shredder Yeah, machine. pwede pala. Our shredder is designed as a 4-in-1. A shredder as seen here in the Pwede barat ba ako mapailit using sana? coconut husk. Bago man siyang kukupit. Coconut husk lang. Coconut husk lang pailito. Bagong kukupit. As a chopper, as seen on this portion of the Is, video, ako lang baga mananggan. using a branch at least 2 to 3 inches in diameter. In the actual demo, we will show Para you mampantap how to sa use limon, it as a ano, chipper padayawutan. and as a Ade? hammer mill. The unit comes with the tools. kasyaman kaya to? Dintan kastan mo kan And limon different karon sa sizes dagangan of bumi na ragadol screws ano are provided. kastanas ang kanti mo. Screws are easily changed by just a few bolts and nuts. As Pag seen abutan here man in lang, the video. tingon talar puro tulon tas limon mo isulsulbutan. Screws with holes are used Ano for sa sako? threads. Ano sa imo? Kaya ang doon pa si imo. As you Doon can pa kasi see mo. in the video, Iyo nga na eh. we will show you how to use this Da, tool using gusto ko different katandara. techniques. Tingon ta sa imon tun limon duman maputol ka mga ano. Lugin ni Gatyo. Inutas For po safety hanggang sa reasons, dahon na to. we Ito use ang a ronok wooden kasi rin stick mo. or branch or this is the screen to use when the substrates are wet like fresh leaves, banana trees, and alike. Gilingon ko sa to, ipatasi, lagusan mas pungan limon. Direct, yung ibala ko mas kuya man. We use Mayo ka man bunot. fresh banana leaves. Hindi ko mahagal sa imo. Kita ka matawa. Mga naman sa akong araw ko agahan. An mo orag pa lang ka. May top down code An ba? mo orag pa lang ka ni may Big ikargas top banana down na plant no. cut into Gusto ko small yan. sizes Sablan mo can to. also be shredded easily by our Pag magiling shredder ko, as seen on pag the magiling video. Soblan mo itong top na. Oh, kargatas top down. We will also do a Magan sa demo naman agad baga. on shredding small size banana trunk Oh, malumoy and man even kaya. cutting the banana trunk into small pieces.
When handling banana trunks, we don't use screens for faster output as seen on this video. For efficient operation, we suggest that you first shred the dry leaves and branches. After the dry leaves and branches, next is the wet type of substrates like the banana trunk and banana leaves and other wet substrates. As you can see in the video, it's more efficient to use this type of system, the wet and dry. So by the time you're about to transport it or transfer it to the rotary composter, it is mixed already. For more detailed operations on the bio-shredding machine, the supplier, Suki Trading Corporation, will give you a full detailed demonstration. It's sent to final disposal. In setting up the composter, make sure the area has enough space to move from all sides of the machines. Thoroughly inspect the area where the equipment is to be used. Make sure that there's enough light in the area and make sure the equipment is standing even. Keep children away during machine operation and wear appropriate PPEs during operation. The main feature of the machines, rotary drum or composting chamber, the stainless steel baffles, the mixing blade, blower, and the air vent. This machine is used for creating compost from biodegradable waste materials such as manure, market waste, leaves, and etc. In particular, to control systems for the operation of rotary composter for biological degradation of organic waste materials. For details on the shredded biodegradable waste material, please check the manual for detailed instructions. We will also provide an actual demonstration of how to use the composter when we transfer the unit to the end user. From shredder to composter. Mixture of shredded material and dry sawdust as indicated in the manual. Lock the cover of the composting chamber properly. Lude. Di mapot kita kay mama chan. Kung pwede. Run the machine for 24 hours to mix all the materials properly and ensure that the total organic waste is in constant contact with oxygen to speed up the composting process. Once the desired temperature has been met, switch on the main drive motor of the composter and the blower. Once the time duration is completed, switch off the following: composter motor and the blower. Discharge all materials from the composting chamber and place it in the tub. Cover the material for complete composting process. For the complete full detail on the operator's manual, a printed material will be provided by Suki Trading Corporation to the recipient or end user. Actual demonstration of the rotary composter will be provided by the supplier, Suki Trading Corporation. Kung gusto nyo pong paandar ng ating shredder, yung ating diesel engine, pwede rin naman po kung sino gusto mag-grab. Testing. Actual, ipapahiling po ninyo kung paano si pag-operate sa mga pwedeng iwasan naman sa machine. So, di naman po, discuss ko naman about sa mga composting materials and production process. So, araw kang mga hapon po dito sa bako. So, sa composting materials, so what is composting? Ano ba ang composting? So, composting is a natural process of decomposing organic materials such as leaves, animal manure, food waste, and other biodegradable materials into nutrient-rich soil amendment known as compost. So this process is often carried out in a controlled manner to obtain compost. So compost is any product in solid
by diverting organic material. So, isa pa pong importance ng composting. So, composting enhances soil quality. The organic matter na, ano po ang mga materials, what is sa bago, na pwedeng gamitin sa composting. So, iba po kayong kitang inaapod na nitrogen-rich materials. So, ang nitrogen or green or fresh materials, green materials are rich in nitrogen and are crucial. Green materials na are rich in nitrogen. So, sa mga fresh po, mga pwedeng market waste, si mga kitchen and food waste, mga ubang-ubang bantag, si mga prutas, pwede po. So, carbon-rich materials or brown or dry materials, brown materials are rich in carbon and play a vital role in composting by providing the energy that microorganisms need to break down organic matter. Kumbaga, ini po si kakanan katong mga green na or fresh, ini po mga dry. So, they help to balance the nitrogen in green materials and pwedeng coconut, sabonot, mga sodas, rice straw, corn cob stalk. Si iba po nagahapon, so ipa o ata. Mas ang ata po kaya. So, pag based po sa standard, sa Philippine Agricultural Engineering Standard, so the CN ratio of the compost mix should be maintained for most compost operations between 25:1 and 40:1. The CN ratio for the compost mix is calculated from the CN ratios of the waste and Vulcan agent and amendment. So, digdi po, ang suggest me is 30:1. Mga sample ka. Situation niya. So, digdi po kita sa simplified. So, di ba po nasabi ni Sir kanina, kami po kaya nagsasuggest din. Depende po. Di pa po kami makataoning talagang ratio kasi sabi mo nga po, depende sa materialista, sa lugar ta. So, kami po masuggest, pwede po kitang banga-banga muna. Since 800 kilos po ang 400 lang. 400 po, kung may available na 400 na nitrogen, total na po yan kilo. Kung halimbawa, kung arindigdig ka mo, kung ano naman sa mga nabanggit, fresh leaves, saralo na po. Tapos may 400 kilos man po kamo na carbon, kung yung may sodas, dried leaves na na-shred. So, iyon naman na po to. Tapos, yung natatansyan na lang po yan, o pag nag-ooperate na kita, kasi, halimbawa, ay, narupo lang ngayon sa carbon connecting. Yung sa sunod po na pagsalang ka, adjust kita. Halimbawa, 300 na lang po si nitrogen. Tapos, 500 na po ang carbon materials. Para po, nakul din ang recovery. Mas ano po ito. So, any question? Pero ma'am, pwede ma'am 50-50 ma'am? Pwede 50-50? Opo, yan ang sabi ko sir. Since paman po kaming mataw na ito talagang pirang kilo para makita ng magayon na 50-50 po. So, yun na to, 400 kilo sir na total na ni nitrogen, ano man kayo, kung ano-anong material. I-mix na to. I-mix na po. Tapos, pero mayo siya na-rehal ba ini ngayong fruits? 100 kilos. Tapos, or dapat po may kayo mag-aray. Ang grass niya, 100 kilos man? Or ano? At iba po. Depende na lang po kung available. Kung ano yung available ma'am? Oo. Halimbawa po may grasses ka sir na 100 kilos. Di 100 ba na carbon? Opo, kung shredded paper. Kasi 50-50 mo siya depende po sa availability. Kung ano pong kadalasan available sa ito, sir. Dapat 50-50. Yes, sir. Opo, i-discuss ko din po, sir. Bio-enzyme. Bio-enzyme ito mga kapod ko ito, ma'am. Opo. So, bago po kita dumaan, ano ko lang sir, proceed ko na po. So, ano mga quality ng good compost? So, pag ang halimbawa, bagay na nagsalang, then after, sabi na lang 3 days to 5 days, so, tikbukaan ta si rotary, ang nahiling ta duman is dark brown na siya to dark gray. So,
pwede na po siya. Basta mayo na po sa mga very fresh leaves. Yan. Then, sweat-smelling or earthy odor, ang amoy niya po, bako na so, nabubulong. Lalo po pag sabi hapon ni sir, pag dagdagan na po ng arugatong mga enzyme, FPJ, mas maano kumbaga or molasses, mahamot po ang Pinilagan, ma'am? Pwede po. Pero then, not sticky or greasy, yan po, good composting. So, naabot din ni sir, si mga, ano ba, di man po kabus na nalalapa is ilalaan ta. So, naabot ni sir, so bago kung pwede ang pupukan. So, while composting is beneficial and eco-friendly practice, not all organic materials are suitable for composting. Certain items can cause issues such as attracting pests, creating unpleasant odors, or introducing harmful pathogens. So, ini po, mga meat, dairy, and oily foods. Yan, mga dairy po pwede. May naghapot po sa LGU Catanduanes pagpa-training me. Kasi ang isa pong waste nila duman is yung mga hasang kang sira. So, naghapot po ako sa central kasi medyo day ko to aram. So, ang sabi po nila, alimbawa mga araw po kanto, mga hasang, peppermint, mas okay po kung na-ferment siya. Fish amino acid. Yan, fish amino acids. Yan. Kasi, di ba po, pag fresh, kahit po nga pirang adaw lang yun dyan, tinambakta, mabata po siya. So, yan po. Amino acid lang. Kung may mga, may mga nag-training po digdi sa ATI, or yan, tinuturo po yun. Sa SRI, yan. So, they attract rodents and pests and can cause foul odor. So, dahil lang po sa mga fresh na pagkakat. Then, yan. Bawal po ang napagdisal sa bago. Bawal po ang dog or cat feces. Kasi po, di ba sir, tulad ta animal, human being, nagkakaganmin po sila ng mga yan, karne, sira. So, kumbaga, they po applicable. Then, ini po si hapot sa bago. Diseased plants or pest-infested plants. So, dai po pwede. So, they can spread diseases and pests to your compost and garden. Kasi po, di ba po pag nag-compost kita, lalo po pag yaon nyo naman sa rotary, mainit po ito. Mahiling po nito naman sa mga airbeds or itong mga may apat po bagay naman sa rotary. Pag tikabutan po, mainit ang singaw niya. So, dawa po, sir, sabi mo, baka po dahil niya magadan si mga bakterya naman. Pag take-apply ta po to sa daga, baka si ibang plants. Adamay. Fungus. Weeds with seeds and invasive plants. So, si iba pong mga beneficiary, sabi, ma'am, nag-apply na yan kami ng tao ngaya hali duman kung anong agency. Tapos, nararaya po ang iba kasi pag nag-apply po, may nagtuturobo na mga awot, dugon. So, baka po si material na nagamit, since syempre po, tinauhan lang to. Pag hiling ta, process na compost na siya, so, i-apply naman. So, baka po si nagamit na material, so mga may cogon grass, mga grasses, talaga pong matubog. And sabi man po sa mo, dahil man po talaga pag organic compost, dahil po 100% na masasabi may matubo dyan. Kasi pero mas okay po, halimbawa kita po, di ba kita ma-process, aram na po ang vermicomposting and vessel composting. So, ini po, aerated static pile windrow composting. These methods involves creating long, narrow piles or windrows of organic materials such as yard, aerated turn windrow. So, yan po, tiga manong-manong Then, on-site composting. So, on-site composting takes place directly at the location where organic waste is generated, such as farms, homes, businesses, or institutions. Composting, so po familiar.
So vermicomposting utilizes earthworms to break down organic materials. Worms consume the waste and produce nutrient-rich, lasting worm poop that make excellent compost. So familiar naman po kamo sa vermi. So di ba po, kaso takes ilang, minsan po 1 month or mahigit. So depende po sa... Ay ma'am, ano ba kung may vermicast ka? Pili na itong pig. Sorry. Oo. Itong Ibang kinuha bahog? mo. Oo, pili ni bahog andun ma'am. As iba po, di ba po, salang sa sir sa Rotary, may composting. Then, ini na po kita sa in-vessel. Yun na po ining Rotary composter. So, these methods involves composting organic materials within enclosed containers or vessels. Ang mga 5 primary variables that must be controlled during composting. So, sinadiscuss po sa bago, feedstock and nutrient balance, si proper balance po ng carbon nitrogen, hindi po pwedeng carbon alone lang and nitrogen alone. So, kung ano po yan, 50-50 muna sa first trial ta, then ma-adjust po kita sa mga succeeding po na operation ta. Kaya po may shredder, kasi pag shred, di ba po masara din siya. Ini po, mga around 50 to 60% po si moisture content. Then, oxygen flow. Yan, tanong po, kayo po sa inod. Kasi day pa man po siya, kumbaga ma-process pa lang po siya duman sa inod hanggang 2 aldaw na mag-decompose. So, duman po, mainit pa lang po siya. Then sa ikatulong aldaw po, pag nagtanungan ikaw mo, mainit to na po yun. So, ang tanong may blower, para kumbaga po, man siya, control ni temperature. Kasi may certain temperature din po, ikalima, na need ta i-maintain. So, yan, mga minimum of 60 degrees Celsius. Para po di man magadan sa mga good bacteria or microorganisms. Tungka na po, unat-unat. Or gusto nito magsumba? Ay, bago. Ipata sa production process. So, igwa po kita nga, kumbaga step by step, po sa collection, segregation, hanggang storage. Draining and weighing. Ay, sorry. Ano sir, pipicturean po. Okay na. Okay na po. So, inod, ano po bang tiga-ano ta? Diba, kung mayo pang po kitang isi-shred, kung man kita, makakolect, segregate na po si mga, then pag nakakolect na po and segregate, hindi na po kita sa shredding. So, yan, sakpan po. Bali mag-hands-on man po kita doon. So, ini naman po, draining and weighing. So, madrain po kita pag sobrang basa. Halimbawa, nauranan si materials ta, dahil naman po kasi maturubig yan or mapurulupot po. Lalo kung mapurulupot po yan naman sa loob ng shredder ta. Then, pa-after po shredding, yan, di po kita malingaw then, pag nakapag-shred na po, yan, ihalo na po. So, pag shred po pala, isaway naman po giraray ang nitrogen saka carbon. Po, yan, trichoderma, may available po kita doon po na pag-mixing, bigyan na po sa load the substrate of the rotary. So, sabi nga po, recommended is 80% volume ng drum or 800 kilos. Sa ibangan po, nag-exit na mga around hanggang 850 po. Dahil lang pag sobra ko na maray. And hindi po, depende sa material. Kung medyo bulk po si mga carbon ta na nalaan or minsan po nag-around 700 lang siya. Ilang volume ng drum? 1 ton po. So, 800. may lang po kasi pag-ikot po paano na po siya, dahil na siya mga paraan ng paraan. So, mga around 80% lang po ang volume. Yung volume mismo, ilang cubic meter? Nasa 2 point something po siya, sir. Based po naman sa specification. So, after po ng loading, hindi po sabi mi na sa composting process na kita. So, di ba po, tinugtog man sa bago kung paano i-on.
So, i-record na din po kung noring kita na poon. Halimbawa man yan, November 6, nag-start po kita magpaikot. So, i-record na po kung noring kita nag-start tsaka na tapos. Then, kung ilang, kasi dependent, hindi pong 8 hours a day, recommended siya sa mga LGU. Tapos, di ba po may mga, ano sila, may mga nagtatrabaho naman na 8 hours a day. Minsan 8 to 12, tigoon din na. Tapos, stop ng, ay alas 12, 1 naman mabalik, 1 to 5, 1 to 4, mga araw po. Then, ini po, depende sa indo, kung gusto nitong mas madali, i-diretso po. Ang iba po kaya, halimbawa, 3 hours a day lang po nita, or 4 hours a day, 2 hours sa morning, na ikot, 2 hours sa Night, mga 40 hours. afternoon. Basta kung maano mo si 40 hours. At least po ma-mix. Kasi pag day po kaya na-mix, ano lang po ito sa ilarong. After po ng 40 hours or 7 days, pero ito po, ang 7 days, pwede pa po itong maglawig. Pwede na po siyang i-check. Kung everyday, bubukaan na po itong opening ano niya, i-check na po kung maitom-itom na, may mga day pa nalalapa. So, pag day pa po, i-close na muna, pa-ikutod na siya. So, pag naka-harvest na po, yan, araw po kani, mga nagbibilog-bilog. Yun po ang sample niya. Then, pwede na po siyang i-shred diraray. Ngayon magpino. Pagka-harvest po, so, yan, i-air dry, ang suggestion mo po, i-air dry na din po siya. Bako sa shaded area po, Open. bako lang sa open area, sa dry. Kasi pag nag-uran, babasa na naman po siya. Then, dahil po sun drying kasi, kumbaga mga microorganism niya duman, si mga good bacteria, baka po magadanman. Sayang man si effort pag-ibo ng compost. So, kung may mga bakante po kita na shaded area, bicol nga, iuray tamo na dyan. So, yan po. Kung baga magsangaw din po kasi mainit pa po siya. Then, kung ibibenta po, yan, isip. Kasi para po makahali sa mga nagbibilog-bilog sa perino. Then, itong mga bilog-bilog po, pwede na pong igiling ilaray para maging powderize siya. Then, after po, kung ano pong paglalagay, mga sako, sa plastic, yan. Para po, day lang po talaga ibalad. Halimbawa, yan po sa gilid ka, tapos nauranan, saldanan. Kumbaga, ma-degrade po si nutrient na yan. Yan, packaging and storage. So, yan po. Does compost expired? Nag-expired po ba ang compost or organic fertilizer? Siguro mong gano'n dahil. Ano pong simba? Suggestion. Huwag pong tama man. So, ang simple po ay compost does not expire in the traditional sense, but its quality and effectiveness can diminish over time if not stored properly. So yun po sabi ko si Bago, kung nasasadangan, nauuranan si tigibuta, sayang man po si effort ta. So kung may limpoy man kita or may shed, dumanta po na po Then aim to use compost within 6 to 12 months for optimal benefits. One po, regular cleaning of the composting site